Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tems Fishard. And for today's video ay mag-update muna tayo ng kaunti sa ating fishard dahil meron na namang nanganak na female sa ating barracks. And for today's video, sisilipin natin yon, kaya update lang tayo ng saglit. So today is July 21, Sunday, at hindi ko alam ulit kung kailan natin ito upload, but today is July 21, 2024, Sunday. So before mag-start tayo ng ating video ay magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga nanood ng ating latest video, at salamat sa lahat ng mga new subscribers, sa mga returning subscribers natin and supporters. Thank you sa inyo mga gar, at Sinasaludoan kita. Hey! sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel, Kuya Tems Fishard, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating mga videos. So makikita niyo mga gar, ito yung ating HB Red Rose Tail. Ayan, so tama nga yung bilang ko, no? Tatlo lang yung babae at 5 yung lalaki. So medyo madami-dami yung lalaki natin dito, at same din dito sa ating feeder koi. Ayan, ganda ng isa, ang ganda ng pagkakakap. Yung kulang lang niya is yung kanyang ear hindi pa develop, at yung kanyang platinum ay hindi rin develop, pero ang ganda ng pagkakakap niya, pulang-pula, no? Parang naging ano talaga siya, feeder koi na feeder koi talaga. Tapos kung inyong mapapansin dito mga gar, yung mga sinasabi ko nakaraan na ihiwalay natin, no? Kumonte na lang kasi halos babae na lang yung natitira. May natitirang mga male pero hindi pa masyadong develop kasi, kaya hindi na muna natin kinuha, no? Kasi baka magkamali tayo, female pala yung nakuha natin. So ito na lang sila, papakampot, mga hindi ko alam kung abot pa yan ng 10. Tapos kinuha na natin yung mga male nila at nilipat natin dito mga gar, no, sa pangatlong lagayan nitong ating 15 gallons na hinati-hati natin. So ito na sila mga gar, ayan o. Maganda, meron maganda o, bata pa pero ayan na siya o, laki na ng kanyang katawan dahil siguro siya yung nakapaglamon ng maraming pagkain, no. So dito natin sila nalagay. So itong 15 gallon na to na hinati natin sa tatlo, puro MSSBT na yung mga laman. So hindi pa rin tayo nakakuha ng breeder, no? Hindi pa rin tayo nakapili. So baka mamayang hapon mapapili na talaga tayo. Tapos nandito pa rin yung ating full gold. So ito, bakante ito. At yung dyan sa ilalim, no? Bakante din yan. So meron lang yan ditong mga fry ng Tuxedo Koi short body. No, sana may short body na lumabas. So mahigit 20 yan dito sila, kung mapapansin nyo, no? Medyo madilim lang kasi walang ilaw yan dito. Nahanapan ko pa yan ng magiging ilaw nila para medyo may liwanag dito banda. Tapos yung dito natin, no, na Santa Claus ribbon na mga female, kinuha na natin. Tapos ni-reset na natin tong tank na to. Tapos yung dito sa ilalim, no, na-reset na rin natin. So meron tayong dalawang bakante na naman. So dilipatan natin yan ng dalawang set ng fry. Tapos dito natin nilipat, no, yung mga ribbon na yon. Pero hindi siya ribbon totally, no. Ribbon jeans na lang yan kasi wala silang ribbon. Tatlo yan dyan sila. Hindi ko alam kung asa na yung isa. Ayun pala sa dulo. Ayan, tatlo sila kasi yung isa na ribbon ay hinalo na natin dito sa breeder natin. So naging ano na to, 4 na babae tapos isang lalaki na non-ribbon. Kasi medyo malaki siya at maganda din yung katawan, kaya nilagay na lang natin dito para additional breeder din yon, kasi mag-isa na lang din naman. Tapos yung ating last batch ng full gold, kung mapapansin nyo mga gar, ayan na, malalaki na talaga sila mga gar. May nahalo pang lalaki na 2. Ulihin natin yan mamaya. At ayan na sila, no? I think ready na sila eh. Ayan, no? Dito na nga ako kukuha ng breeder mga gar. Kunin ko yung medyo malaki na yun. May potential na maging big mama. Kuhanin natin yan, yun ang gagawin nating breeder. Tapos yung dito natin, no, na ABT, hina-fry, ayan na. Medyo lumalaki na sila dahil medyo malaki na yung kanilang lagayan. At kung nandito lang tayo, no, ginagawa nating thrice a day pa rin ang pagpapakain dito sa lahat ng ating mga isda. So hindi natin yun ina-apply yung konti lang yung pakain dahil malamig. So sa akin, nagawa ko pa rin pag nandito ako sa bahay. 3 beses pa rin tayo nagpapakain. So to be fixed, minsan moina, pero kadalasan to be fixed at max flow. Yan ang pa rin ang ating pinapakain. So nandito rin yung mga ABT natin, no? Yung binuga ng ating biniling female na big mama.
So nandito sila, malalakas. So yan no. Lumalabas na sila no. Nakakabawi na sila simula nung pinanganak sila. Kasi nung pinanganak sila nandun lang talaga yun sila sa ilalim, naka-steady lang. Kala ko nga mga mahihina. Tapos ngayon no, medyo ayan na sila. Umaangat na sila at nagre-respond na sila sa pagkain. So kakatapos lang natin pakainin ng mga yan. So pakonti-konti lang tayo pag nagpapakain pag nandito tayo. Pero pag may pasok no, kasi umaga at hapon lang, doon tayo nagdadami ng lagay. Tapos yung kanilang parent ay nandito. Ayan, medyo bumabalik na yung sigla niya simula nang bumuga siya na napakarami at nagre-respond na siya sa pagkain. Mabuti hindi siya napahamak or nagkasakit. Ayan, okay na siya ulit. Maganda na siya ulit. So, malaki pa yung tiyan yan. May similya pa kasi yan eh. Kasi ang gapi, hanggang 3 beses yan manganganak kahit walang lalaki, no? Nag-i-store sila, no, ng similya ng lalaki. So, dyan na lang muna yan siya. Hayaan na lang muna natin dyan. Kasi baka pag ilalagay natin siya sa lalaki, baka magkaroon pa ng problema. So, yung sinasabi natin kanina mga gar na i-update natin ay ito. May female kasi tayo dito na ABT mga gar. At bumuga siya. No, ngayong umaga lang kasi kanina malaki pa ang tiyan nun. Ang kasamaang palad no, mukhang mahina yung mga fry. Ayan, no. Mukhang mahina yung mga fry mga gar. Kung mapapansin nyo, nasa ilalim sila. Hindi ko alam kung buhay pa yan o mga patay na no. Kasi parang pinilit niyang bumuga. Pinilit niya yung sarili niya na bumuga kasi nagkaroon siya ng sakit. At hindi natin inaasahan yun. Nakala natin malusog yung ating female dito. Pero napapansin ko na rin yun na medyo malaki talaga. Lumobo ng sobra yung kanyang tiyan. So akala natin normal lang yun dahil malapit na siyang manganak. Pero syempre nakaseparate lang naman siya. Mag-isa lang siya. Ayan, medyo nagkaroon siya ng sakit. At yung kanyang mga fry hindi kasi masyadong nakikita. Andun sa ilalim nakahiga lang, no? Ayan, mga nakahiga. Ayan, no? Yun, may buhay. So, hindi muna natin gagalawin. Hayaan lang muna natin. Baka may babangon dyan, no? Kasi nandun banda, no, nakahiga. May iba talaga na patay na talaga. Halatadong patay na talaga. Sobrang dami din ng kanyang binuga. Pero hang iilan lang yung makakasurvive dito. Kasi pinilit nga niya na bumuga. So, andito na yung female natin, mga gar. Actually, bumubuga pa rin siya. Ayan, no? May dalawa pa rin siyang binuga na fry. So, feeling ko yung mga binubuga niyang mga fry ay mga premature. Kasi nga, dahil siguro pinipilit niyang maibuga lahat dahil nagkasakit siya. Sinasaludoan kita. Hey! Karoon siya ng dropsy mga gar. Ayan no, mapapansin niyo no. Angat yung kanyang mga kaliskis. Sayang lang at maganda sana ito, malaki, big mama sana siya. Kaso yun, premature yung kanyang mga ina-out na mga fry. Pero try natin, baka naman may ano dito, may mabuhay pa no kahit ilang piraso lang. So sayang no, kasi ganito din ang nangyari doon sa huli nating female no, na galing West Rembo. After na mga anak no, nagkaroon din ng dropsy. So, na-separate na natin siya kasi baka mamaya, kahit may dropsy siya, baka mamaya kainin niya rin yung kanya mga fry pa rin. Walang pili, no? So, ayan. Nagbubuga pa siya. Pero, tingin ko hindi na to makakasurvive dahil sobrang angat na ng kanyang kaliskis. Kaninang umaga, no, sinisilip-silip ko yan. Malaki din yung tiyan niya pero hindi pa angat yung kanyang mga kaliskis. So okay pa siya kanina na malaki lang talaga yung kanyang tiyan. So nagulat na lang ako nitong tanghali pagkatapos kong kumain. Nung pagsilip ko sa kanya, nakaangat na yung kanyang kaliskis at sobrang liit na ng kanyang tiyan. So sinipat ko sa ilalim no, may mga nakahiga. May mga anak siya na malalaki ang tiyan. Siguro premature talaga yung mga binuga niya. So gigilid lang muna natin to. At sa tingin ko wala naman na tong chance no, na makasurvive. So ang inaano lang natin dito na makakuha tayo ng kahit ilang pirasong fry. So kung ano man mangyari sa kanya, so wala tayong magagawa, doon din natin kontrolado. Doon na lang tayo sa fry mga gar. So saan natin ilalagay? Dito na lang siguro muna no. Patong na lang muna natin siya dyan. At antayin natin na fate ang mag-decide para sa kanya. So kuhanin natin yan yung binugan niyang fry kasi mukhang lumalangoy-langoy. Baka makasurvive pa yan. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. Ay hindi pa. Mag-update pala muna tayo dito sa ating mga titira nating mga fry mga gar. So ito, fry ito ng ating Waikisi. No? Nakakuha na tayo ng 3 Waikisi. Ayan no, sa tagal-tagal na binibreed, ayan lang yung nakukuha natin, 3 piraso. Tapos ito yung Santa Claus ribbon natin na first batch. Doon sa pinag-match natin na 3 female at 1 male na non-ribbon. So ito na sila. 6 ito eh. Hindi ko alam kung 6 pa ba sila. Kung kumpleto pa or may nalagas na. Tapos ito, nakalimutan ko kung ano ito. Wala kasi mga markings. So nakalimutan ko na kung anong laman dito. Mga walang marking kasi eh. Hindi ko alam kung anong nailagay ko dyan. Basta fry.
Makikita lang din naman natin yan pag lumaki na kung ano yung laman yan dyan. No, kakaroon naman kasi yan ng kulay. Tapos ito ay feeder koi last batch natin na sobrang dami. So ito lang talaga nakalimutan ko kung ano. So lilipat natin ito mamaya kasi medyo lumalaki na sila dito at hindi na nakakasabay yung kanilang lagayan kasi medyo madami. So may mga na-reset naman tayong mga empty, no, na mga tank. So yun, doon natin sila ilalagay. So ito lalalahanin ko to kung ano to. Nakalimutan ko kasi natanggal ko yung kanyang marking o hindi ko pero alam ko nalagyan ko to ng marking eh. Siguro natanggal ko lang. Para sisira ulo. Kaya yun, limot ko na kung ano laman ito. Pero ito, Santa Claus ito. At yung Y Kissy natin, albino. Tapos ito ay feeder koi din. Kasi mabilis mag-drop yung feeder koi natin. Eh, nung last drop niya, ito yung kanyang last drop, no? Nagkumuba yung female at yung male ay nagkasakit na rin kaya diniscard na rin natin sila. So ito na tong last batch. Tapos ito yung kanyang, ewan ko pang ilang batch ito, second to the last siguro. Tapos ito yung kanyang first batch. Ayan. Tapos yung fry ng ating HBRRT. Ayan, nakakapakain lang din. Medyo lumalaki na sila dahil nilipat na natin sila sa medyo okay na lagayan. Tapos ito yung pea-dirt natin. So itong pea-dirt natin na to, alam ko totoong pea-dirt ito eh. Ewan ko lang kasi may hindi, mix pala ito. Mix siya ng pea-dirt koi genes, no, na kasi nag-pair pa tayo nun eh. Yung female nila, no, nakapag-anak pa yon. Tapos sinaluan natin ng tunay na pea-dirt na binigay sa atin. Kaso siyempre nag-mix-mix na, ayan na sila. So, di ko alam pa na magiging kalabasan yan ng mga to. Pero, may nakikita akong may cup eh. So, ito ngayon, ito yung pinaghalo-halo ko na. So, dyan na sila. At, ito naman yung ating Dark Knight na medyo nagiging mahiyain na. Siguro, lumalaki na daw kasi sila so nagiging mahiyain na sila. Tanga talaga. Doon na lang sila parati sa gilid. Ewan ko to sa mga to. Baka buntis na rin to kasi malalaki na rin eh. Oh. Malaki na rin yung tiyan. Baka may mga similyan na to sa sa tiyan nila. Yung dalawang female dito. Dalawang pair yan dito eh. Dalawang female at dalawang male. So kaso nagiging mahiyain na sila. Ewan ko to sa mga to. Ayun sila sa dulo, no, ayan, no. So ayan sila, yan, tapos may ditong isa kanina paglagala. Ito yung first batch ng ating tuxedo koi na short body. Tatlo to sila kaso namatay ang isa. Yun pa naman sana ang short body, namatay pa nga. Kamalas-malasan mga gar. So ito dalawa na tira. Tapos itong isa na to, yan, naiiba. Albino Y Kissy yan siya. Yan sana ang pinakaunang batch natin ng albino Y Kissy. 10 piraso yan sila. So nung nagbakasyon tayo sa Palawan, no, walang nagpakain sa kanila sa loob ng 4 na araw. Pagbalik ko, ayan na lang, yung matikas na natitira at isang piraso. Ayan, sobrang dami na natira at isang piraso talaga. Ayan. So yung mga beta natin mga gar nandito pa rin. Medyo lumalabo na naman yung tubig nila at wala pa rin mga buyer yung mga yan. Sana magkaroon na tayo ng buyer para mai-out na natin itong mga to at maging maaliwalas konti, no? Kasi nagli-less focus na tayo dito eh. Focus na tayo sa paggagapi. Ayan, baka mayroon kayo mga gar. Ito ang ganda nito. Kaso mas marami ata ang babae, pansin ko. So ito ay crossbreed ng FCCP na red base at candy koi, no? Pinaghalo ko kasi kaya ito yung mga naging kalabasan. Wala atang naging red base talaga, no? Mostly nagkaroon siya ng parang naging multicolor na siya, no? Hindi na siya may ibang FCCP, no? Ito ewan ko FCCP ata to or bicolor. Tapos mostly naging ganyan, no? Naging multicolor na siya. Ayan. Tapos may mga bicolor na lumabas na kaso nandito sa may bandang likod. So ayan. So baka may maka-trip niyan sa inyong mga gar for keeping purposes, no. Maganda rin kasi ang beta, no. Lalo na pag yung keeping lang. Maganda din kasi sila dahil ganyan-ganyan nagre-respond sila, no. Pagka binuksan mo nga itong gitna, pag binuksan mo ganyan. So naalog. Tanga talaga. Hindi nag-respond kasi naalog. So, bukas ulit tayo ng isa. Tingnan natin kung magre-respond or baka hindi na. So, hindi sila nagkikita. Ayan, yun, nagkita na sila dalawa. Ayan, no. Ayan, no, nagwawala sila, no, pag binubuksan sa gitna. Ayan. Yun. Yan ang tinatawag na flaring, no, sa beta. Actually, dapat every time na magpapakain ka, no, i-flare mo talaga sila for 5 minutes. Ayan, no. Diyan kasi lumalabas yung ganda nila sa flaring.
Tingin ko ito, yung ko, babae ba to lalaki? Pero numagawa kasi siya ng bubbles. Kaso baby bubbles pa lang dahil maliliit pa lang sila. So ayan, pag binuksan mo kasi yon talaga, tunay flaring. Yun ang kagandahan sa mga beta naman. Ang downside lang naman nito ay kailangan mo ng paisa-isang mga tank talaga. Pero hindi naman kailangan ng malaking tank. Kailangan lang ng kahit ganito lang, no? Okay na yan sa kanila. So sa susunod, no, kung may kukuha nito, gusto ko i-out na pati mga lagayan, no? Murang-mura lang yan, tapos i-free na lang yung lagayan kung sakali. Hindi ko alam kung trip nyo rin mga gantong lagayan. Baka may kilala kayong nag-wholesale or nagbebenta, no? Murang-mura lang yan bibigay ko. Kaya na yan sa 30 pesos isa. Yun, takpan na natin. Baka matisod sa kaka-langoy-langoy. Ayan, no? Napagod na siya kaagad. Bis mo na napagod, Gar. Tanga talaga. Ganda nito, oh. Parang half moon na siya, no? Naging half moon na yung kanyang mga fins. So hanggang dito na lang mga Gar yung ating video. At hanggang sa muli ulit, sana ipatuloy nyong subaybayan or suportahan yung ating channel. Kasi meron na tayong nasa 708 na. Last check ko, 708 subscribers. At meron na tayong 1,000 plus, no? I think 1,000 plus na watch hours. So hanggang sa muli, ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.